Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang bagong episode sa Talakayan dito sa Taga-Suri. Ako po si Kaburno at ako ang inyong Taga-Suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay meron tayong tatalakayin. Dalawang videos ito na ating panunuorin at bibigyan natin ng reaksyon. Tungkol nga sa isang pari at sa isang pastor. Tingnan natin at bibigyan natin ng analysis at makasama natin yan kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gab, hello sa iyo bro. Hello po, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin. Magandang araw po mga kapatid. At bago muna natin simulan, Brother Gabriel, ang ating talakayan sa episode na ito, ay magdasal muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, ito na, kapatid na Gabriel. Umpisano na natin ang ating episode sa pamamagitan ng pag-promote ng kung saan mapapanood yung iyong mga episode sa Karunungang Katoliko. Brother Gabriel. Yes po, mapapanood niyo po yung mga episodes po ng Karunungang Katoliko sa aking YouTube channel. Ayan. Pag sa Facebook naman po, Karunungang Katoliko TV. So, ito na, kapatid na Gabriel. Sisimulan natin ang ating episode. Panoorin natin yung dalawang video ito. Umpisan na natin yung isa tungkol sa pari na mukhang ito na lang Ito muna, pastor muna, Brother Gabriel, hindi muna yung pari para Pastor bad news muna. Bad news. Sige. Ito panoorin na. Praise the Lord, to praise the Ford, from Pastor to Raptor at Jesus Take the Wheel, ang ilan lang sa mga witing banat ng netizen sa chismis na ibabahagi ko sa inyo na sa sobrang viral ng istoryang ito buddy ay pati yung nananahimik sa kung saan mang lupalop ng mundo na si Sian Gaza ay nabulabog sa lakas ng exhaust o tambutso ng Raptor na ito. Tatlo ang karakter natin sa ating istorya, mala Blade Trinity. Una ay ang anak ng pastor kung saan iflinex niya sa social media ang Raptor na kanilang na-release gamit di umano ang pera ng simbahan. Somewhere along those lines, and mind you, na ang isang Ford Raptor ay nagkakahalaga lang naman ng halos 2 million pesos. Pangalawang karakter natin buddy ay ang matatawag kong the whistleblower sa anomalyang nangyayari sa isang simbahan at ang pinakahuli ay ang pastor ng simbahan. Tatay nitong nakapag-release ng Raptor and boy, my good at bad news ako. Simulan natin sa good news. Good news dahil hindi pera ang dahilan kung bakit may hawak at namagsyatan itong si Pastor. Bad news dahil ang dahilan ay act of lascivious something. In other words, ay paghawak sa maselang parte ng isang babae o lalaki ng isang tao nang hindi niya ito pinapahintulutan. In other words, buddy, ay pagiging mali abogado ang isa sa gusto kong maging noong kabataan ko. Simulan natin sa simula. Sa isang post 3 days ago ng whistleblower ay ipinost niya ang mahabang caption na ito, and I quote, "This car was demanded by our pastor as a gift to his birthday."
Sana all nireregaluhan ng Raptor. Kung ganyan lang din naman pala ang bigayan ng mga pastor buddy, dapat nagpastor na lang din pala ako. Yung lalaking nasa picture ay anak niya. Ito yung picture buddy na kanyang tinutukoy. Grabe naman yan, Brother Gabriel, ano? Yung anak ng pastor, binigyan siya ng Ford Raptor. Ford Raptor. Diba? Oo. Oo. At yung pera na yan, kung paano niya nabili, yung pera, galing pala yun, Brother Gabriel, sa mga members niya. Ngayon, paano ngayon, Brother Gabriel, nakolekta itong pera na ito na pambili ng Ford Raptor? Ituloy na natin ang kwento kasama si Kaalaman. Kulay pulang Raptor at litrato ng kanyang anak. Tuloy. Gusto ko na lang sana manahimik pero gagawin ko ito para tablahan kayo ng kahihiyan. Sana all may guts na mag-flex gamit pera ng mga tao sa church. Kawawa naman yung mga leaders na nagbabayad. Take note, every month pero hindi man lang nakasakay. Kinokondem pa na pag walang bigay. This is voluntary daw and out of love, any amount ko na i-commit will be accepted. But here's the thing, they will base the size of your faith and your love towards God kung gaano kalaki yung amount na ibibigay mo. Kapag maliit ang amount ay napakaliit ng love at faith mo. Based Grabe namang filosofiya yan, Brother Gabriel, o di ba? Kakaiba yan. Ibig sabihin, kung yung ibibigay mong pera konti, ano pala yun, Brother Gabriel? Maliit pala ng Maliit. palataya. Mhm. Oo, maliit daw yung pananampalataya. Hindi naman totoo yan, Brother Gabriel. Alata talaga na itong pastor nito walang alam sa Biblia. Sila nga itong mga basahin na nga natin. Yung Isayas, basahin natin kapatid na Gabriel sa 56:11, pakibasa ng sinasabi. Para silang asong dayukdok, walang kabusugan, wala silang pangunawa, ginagawa nila ang balang magustuhan at walang iniisip kundi sariling kapakanan. O di ba? So talagang sila ito, kapatid na Gabriel, mga aso na walang kabusugan, o di ba? Ayun. Oo, yan ang masaklap. Ngayon, itutuloy natin ang kwento, kapatid na Gabriel, tungkol nga dito. Sige, tuloy na natin. body ay sinasabi ng tao na ito na pag-agila yung binigay mo doon sa simbahan dahil nga lumilipad ay mas mabilis na makararating sa langit ang prayers mo at kung tao-tao lang body ay mabagal ito. Anyway, para sa ikapagpapalubag loob ng lahat ay sasabihin ko na ang magic word na hindi naman lahat ng pastor ay may mahikang ginagawa sa loob ng simbahan. May mangilan-ngilan lang pero one thing is for sure na pati kayo ay sasang-ayon dito sa sasabihin ko na kung hindi pagiging malib ang kanilang mga kaso ay tungkol ito sa pera. Tama? Anyway, mabalik tayo sa pagpe-flex ng anak ng pastor. Sa kanyang flex post ay naglagay pa siya ng Bible verse and I quote, Jeremiah 9:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not harm you, plans to give you hope and a future. Sandali lang iko-correct na natin si Kaalaman, Brother Gabriel. 29:11 ata. Yes. Oo, Narinig ko 29. na mali siya dun. Oo, namali lang siya doon. O sige, tuloy na nga natin. Yes. May ang daming hashtag na Ford Ranger Raptor, new member kung saan gagawa ng family, 10 speed, 16 valves and basically body, finiflex niya talaga yung bago nilang Raptor. Ang depensa naman ng kampo ng pastor dito buddy ay di umano ay yung mga leader ng church ay napagkasunduan na i-bless itong si pastor ng isang Ford Raptor. Ito daw ay bilang Christmas gift noon pang 2019. Hindi niya daw ito dinemand at tumanggap lang siya. Hindi ko alam buddy kung saan nakakuha ng 2 million pesos yung mga leader ng church para ibigay dito kay pastor. Pero anyway,
Kung mahina ang loob nyo para makarinig ng real talk ay pwede na kayong mag-scroll up o scroll down dahil matanong kita. Ano ang dahilan mo kung bakit ka nagsisimba o pumupunta sa isang simbahan? Kasi the last time I checked ay ang isa sa pinakadahilan kung bakit ka dapat magsimba ay upang makarinig ng salita ng Diyos. But the question is, pag ikaw ba ay nagsisimba, ay naiintindihan mo ba yung turo ng mga pari o ng iyong pastor o ito lahat ay isang pampalubag loob lamang? Tipong, pag pumunta ka sa church ay o Panginoon, umattend ako ng simbahan ngayong linggo, dapat buong week ay okay ako. Pero pag uwi mo buddy, ay wala ka namang natutunan dahil maingay yung mga katabi mo, sabog yung tunog ng speaker at marami pang iba. You see, hindi ko naman sinasabi na wag tayong magsimba, pero ang akin lang ay kung magsisimba o sasamba ka ay at the very least ay siguraduhin mo na may matututunan o ginawa kang mabuti sa iyong kapwa. Hindi yung nagpunta ka lang ng simbahan para masabi lang na nagsimba ka. Paano pala na kung yung kumalat na sakit nitong mga nakaraang taon ay blessing in disguise pala na kaya tayong lahat ay nag-work from home, nagkaroon ng internet ay para tayong mga tao ay magkaroon ng personal na koneksyon sa Diyos imbes na iasa pa natin ito sa iba. Moderno na ang panahon ngayon at ang lahat ng impormasyon tungkol sa Biblia ay mababasa na sa internet. Basahin natin ang Kawikaan 15:14. Ang puso niyaong nag-uunawa ay humahanap ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Anyway buddy, if you think of it, ay ang lahat ng pinag-usapan natin ngayong araw ay hindi sana magiging ganito kalaki kung hindi lang sana i-flinex nitong anak ang kotse ni mommy and daddy. Ang lesson ay don't flex your parents' car sa social media, lalo na kung ito ay Raptor. And last but definitely not the least ay ang lagi kong sinasabi dito sa channel. Sabay-sabay buddy, 1, 2, 3, go! Na hindi mo na nga dapat ginawa, ipinagmamalaki mo pa. One more time buddy, hindi mo na nga dapat ginawa, ipinagmamalaki mo pa. Ayun. So yan yung video, kapatid na Gabriel, ni Kaalaman na yan. No? So yung una nating video. At gusto ko talagang i-highlight yung filosofiya ng pastor, Brother Gabriel, na kung maliit lang yung ibibigay, maliit lang daw yung pag-ibig mo. Di ba? Maliit lang daw yung faith mo, ganun. Hindi naman biblical yan, Brother Gabriel. Ano bang pamantayan ng Biblia tungkol sa offering? Basahin nga natin yung 21, 1 hanggang 4 ng Lucas. Pakibasa nga ang sinasabi dyan, kapatid na Gabriel. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ayan. So ibig sabihin, yung offering, hindi siya dependent sa amount, kung magano yung amount na ibibigay, kundi yung relative doon sa iyong pamumuhay, kapatid na Gabriel. Halimbawa, ikaw dukhang-dukha ka, binigay mo pa yung buo mong ikinabubuhay, talagang sa Diyos ka talaga, kapatid na Gabriel, di ba? So yan ang ibig nating sabihin. Wala po sa amount yan. Kaya mali yung sabi na kapag malaki yung ibinigay mo, especially yung merong ibon doon sa ibinigay mo, naalala mo ba yung 1,000, di ba merong agila ata yun, Brother Gabriel? Pupunta daw sa langit. Mabilis daw yung mabilis daw na sagutin yung prayer dahil may pakpak nga yung agila. Ba, grabe naman yan, di ba, Brother Gabriel?
Oo, kalokohan naman. Buwan niya. Oo nga eh, kalokohan yan masyado, 'di ba, Brother Gabriel? Kaya tama Oo, nga ano. Tama nga, Brother Gabriel, yung sinasabi natin kanina dun sa Isaiah 56:11 na yung mga pastor na iyon talaga ay walang kabusugan, 'di ba, kapatid na Gabriel? So, yes. nako, talagang kakaiba po 'yun mga kapatid. So, tandaan natin yung mga asong dayokdok, grabe naman itong term sa salin na 'to, Brother Gabriel, yung mga asong Hmm, dayokdok ng mga dayok-dok. pastor, Hmm, isali nga natin kung para maipakita sa ating mga manonood na ito yung pastor, yung tinutukoy, sa yes po. isang salin. Basahin nga natin 'yan. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. Ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Ayan, kaya nga tama ano, para lang pala pakinabangan yung pera ng mga members, binilhan siya nung Ford Raptor. Yung anak niya pinost pa sa social media, o 'di ba? Ang So, yabang talaga. talagang kayabangan 'yan kapatid na Gabriel, 'di ba? O ngayon naman sa parteng ito naman ng ating programa ay meron naman tayong isang panonooring video tungkol sa pari. Pari naman ito, hindi ito pastor, kapatid na Gabriel. Ano bang Hmm. nangyari sa pari at ano bang kinalaman ng mga lobo? Panoorin natin kasi ibang lobo ito, hindi yung mga lobo na maninila at yung mga asong lobo ng mga matatakaw, Brother Gabriel, kundi yung tinutukoy natin yung mga balloons na lobo. Ano bang ginawa nung pari na ito? O ito, panoorin na natin ang kwento na ito muli mula kay Kaalaman. Mainit sa mata ng marami ang salitang mga pari o mga pastor sa panahon ngayon. May pastor na Inaresto ng mga pulis ang lalaking ito, kinilala ang sospek na si Michael Moreno o mas kilala bilang Pastor Mike na nang-abuso umano sa dalagita na noon ay miyembro ng kanilang sekta. pastor na Nakakulong ngayon sa Giginto Police Station ang isang pastor matapos reklamo ng mga magulang ng 2 menor de edad. at heto pa ang isa. Sinipingan daw kasi ng pari ang misis ng lalaki. And I'm absolutely walang pagsidlan ng tuwa ko na unti-unti nang namumulat ang mga Pilipino sa tanong na kung totoo bang ginagamit nga ba talaga sila ng Panginoon o ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon. Pero sa kwento natin ay mapapaisip ka na there is still some hope in humanity dahil bakit nagawang sakyan ang 1,000 lobo na ito ng isang pastor at ano ang kahihinatnan ng malader devil niyang attempt dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan, and the story goes like this. Ang lokasyon kung saan nangyari ang lahat ay sa Brazil. Ang bida sa ating istorya ay itong si Father Adelir Antonio de Carli. Isa siyang pari doon sa Brazil. Di tulad dito sa Pinas ay walang kung anong bad record ang naturang pari. Isa siyang inspirasyon, tinitingala ng marami at mapagkakatiwalaan. Oh, 'di ba? So ito palang pari, Brother Gabriel, walang bad record, 'di ba? Sana all talaga. Yung ibang pari pasensya na ano sa word pero may mga pari talaga na nako, ayaw kong magsalita, 'di ba? Pero Hmm. pero itong mga pari kagaya nitong itatampok natin sa episode ngayon ay sana itularan po ng lahat ng mga Kristiyano at lalong-lalo na ng mga Katoliko. O ituloy natin. Ang background ng pari na ito ay isang well-known and trained na skydiver. Sa totoo niyan ay pangalawang attempt na niya bago yung pag-uusapan natin. January kasi sa kaparehong taon, 2008 ay lumipad siya gamit ang 600 na lobo lang sa loob ng 4 na oras. Doon ay nakalapag naman siya ng maayos. So hindi na nakapagtataka kung bakit sa ikalawa niyang attempt ay alam na niya ang kanyang mga dapat gawin. Kaya naman sa kaparehong taon, April 20, 420 2008 ay literal
na lumipad itong si Father. Dahil trained at bihasa na sa mga ganitong gawain, ay binigyan siya ng helmet, thermal flight suit, waterproof coveralls, satellite na telepono, kabilang ang 1,000 helium balloon at pati na rin GPS tracking device ay mayroon siya. Lahat ng protocol para maiwasan ang kung anong aberya ay ginawa nila. Noong araw at oras ng kanyang paglipad ay medyo makulimlim at nagbabadya ang masungit na panahon. Hindi niya ito inanintala, bagkus ang sinabi niya bago lumipad ay nagiging maaliwalas at kalmado ang buong paligid. Double meaning pa nga, buddy, pero hindi yon ang nangyari dahil sa kanyang paglipad ay biglang sumimangot ang panahon. Up, and away. Umabot ng 30 minuto, 1, 2, 3, at 8 oras noong siya ay humimpapawid ay habang nasa alapaap. High above the sky, buddy, ay biglang nawalan ng signal ang GPS na kanyang tangan-tangan sa paglipad. Sinubukan siyang kontakin gamit ang teleponong dala niya, ngunit wala siyang sagot. Heto ngayon ang tila the biggest plot twist sa kanyang attempt. Dahil ang pinakagusto niyang mangyari, kaya niya nagawa ito, ay gusto niyang una ay talunin ang naunang world record na 19 hours sa himpapawid gamit lamang ang mga helium balloons. Pero higit pa doon ay gusto niya rin sanang lumikom ng sapat na pondo upang magpatayo ng aniya ay spiritual rest stop, bagong simbahan, buddy, para sana sa mga truck driver at mga pamilyang namamanata at sumasampalataya malapit sa kanya doon sa Brazil. Matapos mawalan ng signal ang GPS at napansing tila ang tagal na niyang walang respond, ay dali-daling tumawag na ng rescue team ang mga church member nitong si Father. Dumating na ngayon ang iba't ibang rescue team, land, sea, at sa himpapawid. Lahat sila ay tila naging on call at ready for action. Ngunit sa ilang oras, mga araw ang lumipas ay naging bigo sila na hanapin si Father. Kalaunan ay may naging pag-asa. Nakita yung 1,000 balloon na nasa gitna ng dagat. Nagkumpulan ngayon yung mga rescue team sa perimeter kung saan nakita yung lobo. Pero ilang araw ang lumipas sa kanilang paghahanap ay si Father ay missing in action pa rin. Ilang araw na sinuyod ng mga otoridad ang dagat, mga gubat at doon sa himpapawid, ngunit bigo pa rin ang lahat. Hanggang sa isang araw ay aksidenteng nakita ang kanyang namaalam na katawan sa gilid ng dagat ng mga mangingisda doon sa kanilang lugar. Din-DNA ngayon ng mga pulis yung natagpo ang katawan at sa kasamaang palad, body ay kumpirmadong siya nga talaga ito. Bittersweet ang naramdaman ng marami sa pagkakahanap sa katawan ni Father. Sa kabilang banda ay thankful sila dahil nakita yung katawan, dahil unti-unti na sila noong nawawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda naman ay ayun nga, nakitang wala na siyang buhay, at ang nakakalungkot pa ay ginawa niya ang lahat ng ito para sana sa charity, para sa pagpapagawa ng bagong simbahan. Hindi Grabe naman yan, Brother Gabriel. Ang ganda ng kwento niya, no? So namatay pala siya. Oo, out of sacrifice. Tama ka, kapatid na Gabriel, o di ba? Bago muna natin ituloy yung kwento, reaction mo nga dito sa kwento na ito, kapatid na Gabriel. Ang ganda, no? Very inspiring. Oo, bro, kasi hindi lahat ng madalang ka lang makakita ng ng pastor o kaya pari na siya yung gumagawa ng effort para makalikom 'di ba? Tulad niyan yung kaninang topic natin, hingi yung pastor 'di ba? Hingi sila ng hingi para anong mangyayari, para daw ika kay Lord, para daw ika ganyan.
Pero itong pare na to, hindi basta naghingi, nagbigay siya, Kaburnok. Hindi lang monetary value yung binigay niya isang matinding pananampalataya at buhay niya mismo para dun sa mga mananampalataya na nais na sumamba at makaranas ng misa na paglilingkuran sana ni Father. Gayon pa man, namatay man siya, pero yung pananampalatayang ipinakita niya, yun yung tatatak sa puso ng marami. Oo, tama yan, kapatid na Gabriel. O ngayon, itutuloy na natin ang kwento. Hindi ko tuloy maiwasan na maalala yung movie na Up. Halos pareho rin ang istorya. Pero sa current issue ngayon ay yung bata dito sa Up, yung tila may kamukha. Alam nyo na siguro kung sino siya. Hindi pa rin? Well, bibigyan ko kayo ng clue. Isa rin siyang di umanong pastor at reincarnation ng santo. Anyway, nasa Senado na ang kaso at wala na akong pupwedeng sabihin na masama o positibo sa kanila. Let the lawyers and judge doon sa kaso do their thing. Pero one thing, isa ang sigurado na ganito nga talaga ang mangyayari sa bansa. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan. Kung pati mga influencer ay pinupush ang agenda na it's okay to have an underage shota as long as you... Alam nyo kung anong tumatagal ng ganon? Love. Ayan, so hanggang dyan na lang mo siguro dahil naikwento na ni Kaalaman yung dapat na may kwento, ano? So, ano yan, beyond of the topic yan eh. Alam ko na kung anong tinutukoy niya dyan. O, diba? So, sige. So, yan mga kapatid So, at least, alam na natin yung comparison nung pastor at nung pari na ating itinampok sa episode ngayon. Tanong, lahat ba ng pari, ganun yung ugali? Hindi naman lahat, ano? At alam naman natin, hindi natin pwedeng i-deny na may mga pagkakamali din. Dahil tao din naman sila, kapatid na Gabriel. Pero, tandaan din natin, hindi dahil sa mga pari, tayo ay mananatiling Katoliko. Di ba ganun yun, Brother Gabriel? Oo. Tayo ay Katoliko, hindi dahil sa mga pari, kundi dahil ito ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba, Brother Gabriel? Ayaw. Oo, di ba? Ayan. So, sige, bago muna natin tapusin ang ating programa, baka may gusto ka pang idagdag at sabihin, Brother Gabriel, sa ating episode ngayon. Well, sa akin, ang masasabi ko lang, Kaburnok, tawag doon, sana nakatulong tong episode na to na magkaroon tayo ng alam mo yun, nagkaroon ng kaalaman para sa pagkilatis ng ng mga bagay-bagay, especially yung pananalapi sa relihiyon. Ayan, dapat matuto tayo makiramdam kung talagang, alam niyo yun, yung pagkakaperahan sa ating simbahan ginagawa para talaga sa simbahan o para sa pansariling interes. At kapag pansariling interes, please wag nating suportahan kasi hindi worthy. lalo na kapag hindi Katoliko, naku po, napakahirap niyan. Napakahirap pagkatiwalaan, Kaburnok. Ayan. So maraming salamat, Brother Gabriel, sa pagsama mo sa ating episode ngayon. Anong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video nito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Kaburnok. At kami ang inyong taga-sorry! O, di ba, Brother Gabriel, yung itinampok ka na niya ni Kaalaman, yung bida doon sa app, na sabi daw ni Kaalaman, pastor daw yon. Kilala mo na ba kung sinong pastor yung tinutukoy niya doon na na mahilig sa chicks at pati minor de edad yung kanyang alam mo na kanyang menu. Kilala mo yun?
Nako, baka mali ako, huwag na lang ako magsalita. Wag na lang. Sa bagay, yung isa kasing pastor na kilala natin, syempre, yung taga Davao, hindi naman siya kagaya nung itsura nung bida sa app eh. So yung tamang sagot diyan, yung si alias Aguila. Yun, alias Aguila, ayun. Okay, okay. Yan yung tinutukoy. Baka sasabihin nyo, si Kibulo yung tinutukoy ni Kaalaman, ha? Hindi yun. Yung tinutukoy ni Kaalaman doon, yung alias Aguila na pastor na nakulong na, convicted na nasa kulungan na yon. Pero, nakulong na yon eh. Ay, nako. Mga gahaman sa pera kasi. Sige na. Mabuti pa pala yung pari na naitampok natin. Nako, di ba? Sana, yan ang tularan natin. Di ba? Sige na, Brother Gabriel. Sa susunod naman na episode, bye po, mga kapatid. Bye, Brother Gabriel.